What's up guys, this is Taylor Miller and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Bukas ay magsisimula na ang 2023 PBA Draft. Kaya't saktong gawin na namin ang aming final mock draft. Sobrang laki ang nabago dito compare sa last mock. Dahil din sa dami ng mga surprise fill-am na biglang sumali this draft. Hanggang second round ay pwedeng makakakuha ang mga PBA teams ng starting caliber player. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terra Firma select Xavier Lucero. Kung tutuusin ay nasa choice din ang NBA G League player na si Stephen Holt. Ngunit 31 years old na siya. Kaya't saktong kunin dito ng Jeep ang high potential athletic forward na si Xavier na wala pa sa kanyang prime. Na pwede din maging mala Jimmy Malonzo caliber sa PBA. Lalo pa sa Terra Firma ngayon na naghahanap ng franchise player na pwede magpataas sa kanila sa bottom ng standings. Sa second overall pick, Blackwater select Stephen Holt. Gaya ng Jeep ay patuloy pa din naghahanap ng franchise player ang bossing kahit saktong gamitin nila ang pick na to kay Stephen. Dahil din sa dami ng experience na nito overseas ay talagang veterano na itong si Stephen. Kaya't pwede nang magdala agad ng team sa PBA. Sa unang season pa lang ni Stephen for sure ay magmamala Mikey Williams na siya at posibleng mapaabot pa ang Blackwater sa quarterfinals. Huwag lang ito matetrade agad. Sa third overall pick, Rain or Shine selects Keith Datu. Available pa din dito ang KBL player na si Christian David. Ngunit sinabi na ni Coach Cheng na gagamitin niya ang kanyang mga first round pick sa best available big man at pwedeng si Keith Datu yun. Malaking upgrade sa kanilang makakuha ng 6'8" hefty big man gaya ni Keith na may outside shooting din na mahalaga sa sistema ng Elastic Painters. Pinakita din ni Datu sa PBA 3x3 na handa siya makipagpalitan ng mukha na talagang hinahanap ni Coach Cheng tuwing kumukuha ng prospect sa draft. Pwedeng si Keith ang mag-take over once tuluyan ng mag-slow down ng laro ng aging na si Bedga. This fourth pick ng first round ay originally sa Phoenix, pero nang dahil sa Mocon trade ay sa Rain or Shine na ngayon. At ang pick nila dito ay si Luis Villegas. Kasasabi ko lang na gagamitin ni Coaching ang kanyang dalawang first round pick sa mga quality big man. Kaya't posible niya namang kunin dito ang mas maliksing si Villegas na may reliable outside shooting din sa height na 6'8" na hinahanap talaga ni Coaching. Bukod pa dyan ay undersized at aging na din ngayon ang mga frontcourt players ng Elasto Painters. Malaki talaga ang itataas ng ceiling ng Ross once naglaro na itong si Villegas at si Datu next season. Sa fifth pick, Northport seleksyon ni Winston. Malaking butas talaga sa point guard rotation ng Batang Pierre ang paglipat ni Bolik sa Japan B-League at ni Sumang naman sa MPBL. Kahit pwede nila kunin dito ang combo guard na si Shoni. Recently ay napapansin din ang pagiging inconsistent ni Joshua Munson sa scoring. Kaya tuwing magkaka-off night si Joshua ay pwede mag-step up si Winston na kaya din laruin ang point guard position. Pwede maging isa sa tallest at deadliest backcourt sa PBA ang 6'4" shooting guard at point guard na Munson at Winston. This 6th pick ay originally sa NLEX pero dahil sa Justin Chua trade ay sa Phoenix na ngayon. At ang pick nila dito ay si Sean Jackson. Malaking kabawasan talaga sa guard rotation ng Super LPG ang paglipat ni Encho Serrano sa MPBL. Kahit kung available pa sa pick na to, ang super athletic fill-am na si Sean ay no-brainer na ito para kay Coach Jamike. Bukod sa mapupunan ni Sean, ang naiwang isolation plays ni Encho ay maaasahan din siya sa transition gaya ni Encho. Most likely ay gawin na agad siyang starter ni Coach Jamike next season. This 7th pick ng first round ay originally sa Converge, pero dahil sa Tyrosel trade ay sa NLEX na ngayon. At ang pick nila dito ay si Christian David. Medyo nuimpis ang wing rotation ng Road Warriors simula na nawala si Oftana. Kaya't saktong gamitin ni Coach Frankie ang pick na to sa athletic at tall wing din na si Christian. Right away ay magiging isa sa main scorer ng NLEX si David. Lalo at di pa din bumabalik si Kiefer. Imagine na lang kung gaano ka-exciting at ka-athletic ang young forward tandem ng Roser at David. Sa 8th pick ng first round, Meralco selects Brandon Bates. Isa sa mga weakness this past season ng Bulls ay ang kakulangan sa size sa center rotation. Kahit saktong gamitin nila ang pick na to sa 6'8" hustle big man na si Brandon. Dahil bukod sa magkakaroon na ng solid backup si Almasan na kasing tangkad at haba niya, ay may papalit na din sa slot na iniwan ng kakaretire lang na si Ugnatan.
This 9 pick ay originally sa token text, pero dahil sa RK Ilagan trade ay sa Converge na ngayon. At ang pick nila dito ay si Cade Flores. Patuloy pa din nire-rebuild ni Coach Ayo ang big man rotation ng Fiber Rexers ng mga young and high potential big man. Kahit kung available pa dito ang Phil Ossie forward na si Cade ay no-brainer na ito para sa Converge. Maliban sa madadagdagan sila ng hustle player at magkakaroon uli sila ng another solid interior defender, imagine na lang kung gaano ka-imposing ang magiging frontcourt tandem ng Flores at Arana. This 10 pick ay original sa Magnolia pero dahil sa Trotter trade ay sa Converge na ngayon. At ang pick nila dito ay si Richie Rivero. Patuloy na nire-rebuild ni Coach Ayo ang Fiber Rexers sa pamamagitan pagkuha ng kanyang mga former college players. Kahit madaming field foreigners pa ang available sa pick na to, ay di na ako magugulat kung kunin niya dito si Richie na kabisado na ang sistema niya. Mas may-utilize ang skills ni Richie sa team ni Coach Aldin compare sa ibang teams. This 11 pick ng first round ay original sa Ginebra pero dahil sa Malonzo and Tolentino trade ay sa Northport na ngayon. At ang pick nila dito ay si Henry Galinato. Malaking butas talaga ang iniwan ng 7 feet na si Slaughter at 6'9" na si Reich sa Batang Pier. Masasabi kong si JM Calma lang ang bright spot sa kanilang mga center ngayon. Kaya't saktong kunin nila dito ang physical big man na si Henry. Malaking bagay ito para sa Batang Pier next season. Dahil bukod sa magkakaroon ng karelyebo si Calma sa rebounding, ay magkakaroon din sila ng dagdag post player na kinulang nila simula na nawala si Greg. This 12 pick ay original sa San Miguel, pero dahil sa CJ Perez trade ay sa Terra Firma na ngayon. At ang pick nila dito ay si Taylor Miller. Nakuha na ng Jeep ang best forward sa class na ito. Kahit pwede naman nila kunin dito ang best available guard sa pick na to. At si Miller yun. Madadagdagan ng young blood ang wing ng Jeep at mas magiging explosive ang guard rotation ni Coach Cardell next season. Imagine nila kung gaano ka-athletic ang magiging wing rookie tandem ng Miller at Lucero. Sa first pick ng second round, Terra Firma selects kay Mark Carino. Nakakuha na ng dalawang elite wing ang Jeep this draft. Kaya pwede naman nila gamitin ang pick na to sa isang big man at pwedeng si Kmark yun. Magiging tulong siya kina Aldrich at Isaac Go na magdagdag outside shooting of the bench. Bukod pa dyan, ay mas magiging solid ang interior defense ng Jeep dahil sa defensive potential ni Kmark. This second pick ay originally sa Blackwater pero ngayon ay sa Phoenix na at ang pick nila dito ay si Clifford Dokia. Karamihan sa big man ngayon ng Fuel Masters ay mga undersized. Kaya pwedeng gamitin naman nila ang pick na to sa 6'8" beanpole na si Hopia na pwedeng maging tallest player nila next season. Sa third pick ng second round, Rain or Shine selects James Quecote. Nabanggit na ni Coach Cheng na gagamitin niya naman ang mga second round picks para palakihin ang kanyang mga gwardya. Kahit pwedeng gamitin niya naman ito kay James na mas may height compare kay Karakot at Asistio. Bukod pa dyan ay galing din siya sa isang winning school gaya ng mga young prospects ngayon na Elasto Painters. Sa fourth pick, Phoenix selects John Lloyd Clemente. Nakakuha na ng slasher at big man ng Super LPG earlier this draft. Kahit pwede naman nila gamitin ang pick na to sa wing shooter na si JLC. Most likely ay mabigyan agad ng playing time itong si JLC dahil kabisado na niya ang sistema ni Coach Jamay na kanyang former coach sa LU. This fifth pick ng second round ay originally sa Northport pero ngayon ay sa NLEX na. At ang pick nila dito ay si Ken Taffin. Medyo mahirap na umabot pa dito si Ken pero dahil sa lalim ng draft na to ay posible mangyari to. Masasabi kong still ito dahil magkakaroon si Coach Frankie ng solid 3 wing of the bench na former NBL New Zealand Finals MVP. Sa 6th pick, NLEX selects Chibi Bayo. Karamihan lately sa mga kinukuhang players ng Road Warriors ay galing sa Red Lions. Kaya di na ako magugulat kung biglang kunin nila dito ang energy big man na si JB. Imagine na lang kung gaano ka-solid ang pwede maging forward rotation ng Road Warriors next season na Bayo, Taffin at David. Sa 7th pick ng second round, Converge select Sherwin Concepcion. Kita naman recently na halos karamihan ng former players ni Coach Aldin sa collegiate ranks ay kinukuha niya para sa Fiber Rexers. Kahit most likely ay gamitin niya ang pick na to sa efficient sharpshooter na si Sherwin. Nakabisado na ang sistema niya. This 8 pick ay originally sa Meralco pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si Franyo. Kung tutuusin ay available pa dito ang breakout player ng Fiber Rexers nung on tour na si Jolo Mendoza. Pero mas maaasahan pa din sa playmaking ang former NCAA Finals MVP na si Fran. Kahit paano ay mapupunan niya ang leadership na iniwan ni Maverick Anmisi sa Fiber Rexers. This 9 pick ng second round ay originally sa token text pero ngayon ay sa Blackwater na. At ang pick nila dito ay si Luis Sanggalang. Nakakuha na ng elite wing ang bossing. Kahit pwede na nilang gamitin ang pick na to
para mas palalimin ang kanilang big man rotation at saktong si Louie yun na masipag at athletic din gaya nila Troy Rosario at Ato Ulan. This 10 pick ay originally sa Magnolia pero ngayon ay sa Terra Firma na at ang pick nila dito ay si Jolo Mendoza. Halos lahat ng posisyon ay kailangan mag-upgrade ng jeep. Kahit pwede nila kunin dito ang sharp shooting point guard na si Jolo. Isama pa na galing siya sa winning culture ng Ateneo na pwede niya din madala sa struggling na Terra Firma. Sa 11th pick ng second round, Ginebra selects King Caralipio. Kung tutuusin ay sobrang loaded na din ng Gin Kings. Pero kung available pa dito, ang reigning NCAA Finals MVP na si King, most likely ay kunin siya ni Coach Tim. This last pick ng second round ay originally sa San Miguel, pero ngayon ay sa Rain or Shine na. At ang pick nila dito ay si BJ Andrade. Sinabi ko na before na plan gamitin ni Coaching ang kanyang mga second round pick sa mga big guards. At pwedeng ang 6 feet na si BJ yun. Mas lalalim ang guard rotation ng Elasto Painters na galing sa mga schools na may winning culture. Isa ang PBA draft sa inaabangan natin every year. Kaya for sure ay ang lahat ay excited na sa pagpasok ng mga bagong stars sa PBA. Kita-kits na lang sa 2024 mock draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.